The cold and emotionless voice occupied her eardrums. Kung di niya lang siguro alam na ito ang kaharap niya ngayon, baka inakala niya na estranghero ito. Bigla ang pagsagi ng isa eksena sa kanyang isip nung tinutukso niya itong halikan at tinuloy nga nito. She can still clearly remember what Apple said that time. Huwag ka na magbiro ng ganito sa susunod. Umalingaw-ngaw sa tenga ni Jessica ang mga salitang iyon. Parehong-pareho ang tono nito sa narinig niya ngayon mula rito. Apple! Bago pa man niya madugtungan ang gustong sabihin, naramdaman na niyang muli. Sa bibig ang telang pinangbusal nito sa kanya. I told you already, don't make me repeat myself again after this. Call me Aris, my Jessica. The last two words were merely just a whisper. Kinilabutan siya. Ito ang pinakaunang pagkakataon na narinig niya ito. Tinawag siya sa ganoong endearment at may halo pa iyong lambing. Hinawakan ito ang kanyang pisngi pero sa pagkakataong ito, iniiwas naman niya ang kanyang mukha. There is a sudden uncomfortable feeling that enveloped Jessica's system. Inulit ang ginawa pero sa pangalawang beses, ganun din ang kanyang naging reaksyon. Pinilig ang mukha sa kabila para mailayo ang mukha rito, pero naiwang nakabuka ang kanyang bibig nang sa hindi inasang pangyayari, naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang pisngi. Sinampal siya nito. Sa sobrang lakas, ramdam niyang tila matutuluyan na ang pagkabiling ng kanyang mukha sa kabila. Gulat ang kanyang sistema, pati nga yata kaliititang cell sa kanyang utak, hindi inaasahan na yun na magiging galaw nito. Diyos ko, ano nagawa ko? Jessica, okay ka lang ba? Masakit ba? Pasensya ka na ha? This time, parang maamong tupa ang boses nito. Hinimas nito ang nasaktang parte ng kanyang pisngi. Tulasan dapin. Jessica, you're being unfair to me. Ako ang palaging narito pero bakit sa iba ka nagkagusto? Ginawa ko lahat para lang mapalapit ng husto sa'yo at first. Papa mo lang naman talaga ang sadya ko. Gusto siya ng mama ko pero hindi man lang niya ito binalingan kahit isang sulyap. I love my mom that it hurts seeing her take her own life while longing to your father's attention so I killed him. Sinali ko na rin ang mama mo pero mahaba ang sinabi nito. Sa sobrang haba, halos hindi niya alam kung paano niya ipoproseso isa-isa sa kanyang utak. I saw you at your grave, crying helplessly. Naawa ko sa iyo kaya sinubaybayan kita ng palihim. Not long after, I realized that I love you. Gusto kong makalapit sa iyo, but you are aloof, so I came to the conclusion that I pretend as gay. I've been the happiest man the entire time we're together. Pero bakit ganon? Isang pagkakamali lang naman na naging engkwentro ninyo ng abogadong yon. Pero bakit palagi kayong palihim na nagkikita? Sinasaktan mo ko? Mahal ko? Jessica is speechless. Hindi lang dahil nakabusal ang bibig niya ngayon, pero dahil sa naririnig mula sa bibig ng tinuring niyang matalik na kaibigan. Masyadong mahina, si Mama. Bakit niya iniisip na kitilin ang sarili niyang buhay dahil lang di siya mabigyan ng atensyon ng papa mo? I won't let him have you. Jessica, ibahin mo ko. Gagawin ko ang lahat para masolo kita. What my mom did is stupidity. Bakit kailangan nakitilin ang sariling buhay kung po pwede namang alisin ang mga balakid? I will kill him. Papatayin ko si Xavier Montelibano na yon. Magiging isang pamilya na tayo kapag nagkataon na wala na siya. Mahal ko. Gustong lumabas ng mga hikbi sa bibig ni Jessica pero pinigilan niya ito. Ang sikip-sikip na ng kanyang dibdib. Imbes na matakot, mas nangibabaw ang nararamdaman niyang awa para sa binata. Nanariwa sa isipan niyang lahat ng ginawa nitong sakripisyo para sa kanya. Indeed, Apolinario keep her company even at her worst condition. May mas maganda pa sana itong buhay kung hindi lang siya nito nakilala. Naawa siya rito dahil noon pa man malas na talaga siya. Nadamay pa niya ito sa kanyang kamalasan. If only. Sinubukan ni Jessica ibuka ang bibig. It doesn't matter kung mautal man siya o pangunahan ng hikbi, basta't ang importante, maisatinig niyang naisabihin kay Apolinario. Sinalubong niya ang mata ni Apple na nakatunghay sa kanya, sending signals from her eyes that she want to say something. Tilanggal ni Apple ang busal sa kanyang bibig. Maingat itong hinaplos ang kanyang mukha. This time, she did not dodge it. Pirikit niya ang mga mata. Gusto niyang kahit man lang papano kumalma siya at maibsan ang parinikip ng dibdib. Gusto niyang damhin ang haplos ni Apple, hindi ang kay Aris. Aris? Sambit niya sa pangalan ng kaharap na mababakasan ng unti-unting pagliwanag ang mukha. Nakarehistro sa bukas ng mga mata nito ang pag-asam at pananabik sa kung ano man na nais niyang sabihin dito. She paused for a while to calm herself. Naramdaman niya kasi ang sakit na posibleng maramdaman ni Apple kapag naituloy na niya ang gustong sabihin sa binata.
Doble ang sakit ang dulot ng isiping ito sa kanya. Apple did a lot for her, yet here she is, ready to put an invisible dagger deep in his heart. Mahal ko. Pukaw ni Apolinario sa kanya, nakamuntikan niyang ikapiksi. Marahan kasi nitong hinaplos ang kanyang balikat na naging dahilan para magsitayuan ang kanyang mga balahibo. Aris? Mabilis ang kanyang ginawang pag-iba na tawag sa karab. She is used to call him Apple, not the latter. Unti-unting umusbong ang pag-asa sa puso ni Jessica. Kaharap niya ngayon ang pares ng mga matang walang ibang ipinakita sa kanya, kundi concern at pagmamahal. If only she knew that it's beyond the two emotions. If only she knew it's a normal love at all, an obsession. Mahal ko? Like a hand that accidentally touched a hot pants cover, Jessica unintentionally moved her hand away. Biglaan ang nadama niyang guilt na makita ang bahagyang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Apple. She is about to explain herself but decided not to do so when that pain she saw earlier from him was replaced by a strong emotion. Galit ang pumalit doon. Matinding galit. I should have known better. Dapat sana pinatay ko ng abogadong yon bago ko pa nahulog sa kanya. You are too naive, Jessica. Naguguluhan ka lang. You mistook affection for love. May Jessica, ang lokon dapat na sa'yo. Ako lang dapat? Mahinahon na bawat pagbigkas ni Apolinario sa mga salita, pero dumagdag iyon sa takot na bumalot sa kanyang sistema. Ramdam ni Jessica ang bawat pagtagis ng mga ngipin nito habang sinasabi nito ang mga yon. A lot of tears effortlessly managed to escape her eyes. As much as she don't want to hurt him, kailangan niya itong gisingin sa katotohanan. She must make him escape for his own hallucination. Mahal ko si Xavier Aris. Hindi ko alam kung ano talagang definisyon ng pagmamahal, pero nang makilala ko siya, he made me feel it. I'm sorry kung hindi ko masusuklian ang pagmamahal na tinutukoy mo. Matagal na kitang kaibigan kaya't naputo lang dapat niya pang sasabihin. Nang bigla itong binalibag ang nahawakan itong upuan, malapit sa kanilang pwesto. Otomatikong nangatal ang kanyang labi. Hindi niya na maapuha pang sunod pang gustong sabihin. She saw how dark Aristotle's aura now. Ilang beses nitong sinasabunutan ng sariling buhok habang sinisipa ang kahit anumang bagay na makita nito. Naaawa siya sa inakto ngayon na ang tinuturing niyang kaibigan pero mas nangibabaw ang takot na lumukob sa kanya nang bigla'y huminto ito sa pagwawala. Nang sundan niya kasi ng tingin ang pinagtuunan ng mga mata nito, halos panawan siya ng ulirat sa mga senaryo na nag-uunahan sa paglaro ng kanyang isip. Napigil ni Jessica ang paghinga habang pinipigilan din niyang humikbi. Every step that Apolinario was firm hanggang sa mahigpit na nitong mahawakan ang bagay na nakita. Sinipat nito iyon ng ilang sandali bago tumingin pabalik sa kanyang direksyon, partikular sa kanyang lumulobong parte. Marahas siyang naparunok at otomatikong naiyakap ang mga kamay sa kanyang tiyan. No, he couldn't. He will not. Those thoughts sync automatically in her mind, pero sino bang niloloko niya? The man in front of her vision right now is not the same man she used to know. Sa mismong araw na to, hindi niya na to makilala. Mula sa mata nitong malamlam na napalitan ng kalmado, ngunit nakakatakot na ekspresyon, hanggang sa magaan itong trato sa kanya na napalitan ng karahasan. No, not my baby. Lihim niyang pagtangis habang unti-unti, lumalapit si Apolinario sa kanyang pwesto. Ilang hikbi at pag-atras pa ang kanyang ginawa habang hilam na sa luha ang kanyang mga mata, pero wala ni isang katiting na pagkaawa o pagdadalawang isip man lamang ang maaaninag sa mga mata ng binata. Nagsimula ang lahat dahil sa batang to. Minahal mo lang naman ang lalaking yon dahil anak niyang dinadala mo. Kung wala ang batang to, magiging malaya ka na sa kanya. Babalik ka na ulit sa akin ang atensyon mo. Tulad ng dati, ikaw at ako lang. Nagsitaasan lahat ng kanyang balahibo. Gusto niyang sumigaw ng malakas para humingi ng tulong o di kaya'y magmakaawa, pero walang lumalabas na boses mula sa kanya. Occupied by the fear of losing her child without any hope, her voice left her. Gustuhin man niyang tumayo para tumakbo, wala siyang magawa dahil pareho pang nakatali ang kanyang kamay at mga paa. Left with no other choice, she panicked. Umatras siya ng umatras. Ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling iyon makalayo sa binata sa kahit anumang paraan, pero surrounding suddenly went black as she saw Apolinario gripping the knife towards her bulged tummy. Nabingi ang kapaligiran habang ang mata niya'y nakatuon lamang sa nagangalit na mga mata ng binata. Pools of blood streamed down from her stomach down to her legs as shock consumed her entire system. That's the last scene she witnessed before darkness took over.
Buhat ng matinding pangatog ng kamay na bitaw na nagwawalang binata, ang kutsilyo ngayon madidiing nakatusok sa tagiliran ng dalagitang humarang. Wala limang sugat niyon lalo na't malakas ang pwersang naggamit. Alexa? Ang pangalan ng nakababatang kapatid ang tanging naisambit ni Apolinario. Masyadong mabilis ang pangyayari. Wala siyang alam, hindi niya alam. He is clueless that the little sister he's been searching for is just one tap away from him. Sa naghihirap at tugong estado sa harap mismo ng kanyang mga mata, isa-isang inalis ng dalaga ang mga nilagay nitong disguise sa katawan. Lumitaw ang nunal nito malapit sa ilong. Ang nunal na kinagigiliwan niya sa tuwing pinagmamasan ito kapag nakakatulog to sa ganyang bisig noon. Ilang sandali lang din, bumagsak ang buhok nitong hanggang bewang yata ang haba. Baga sa kanya iyon, lalo na't nasanay siya na tingnan to sa maikling buhok nang si Myrna pa lamang ang pagpapakilala niya rito. Not long after, a beautiful woman who is a perfect replica of her mother mesmerized him. It is really her, his little sister. Sa naghihirap at nasasaktang ekspresyon. Habang hawak-hawak ang tiyan kung saan niya ito nasaksak, Myrna said with a pleading tone, "Kuya, tama na. Please, kuya, itigil mo na to." His mind got crumpled. Matinding revelasyon ang pagkakaalam niya na si Myrna ay si Alexa pala na kanyang nakababatang kapatid. Pero mas nang ibabaw ngayon ang katotohanang siya mismong nagbigay ng magandang kamatayan dito. Gustong-gusto niya nang bunutin ng patalim na siyang nakapapakahirap sa kapatid. Pero he knows that worst scenario will happen if he will do that. He know it more than anyone else in this abandoned place dahil doktor siya. Unti-unti nagsisingkin sa kanya ang realidad, ang lahat ng nangyayari, ang mga hindi dapat nangyayari. He is a doctor. Binalik niyang tingin sa kapatid na ngayon nawalan na ng lakas. Tanging mahihinang paghinga na lang nito ang nagbibigay ng senyales na buhay pa ito. Sunod niyang tiningnan ng babaeng sandali niyang nalimutan na naroon dahil sa biglaang revelasyon ni Myrna. Jessica is still there, but nasa isang sulok ito. Natabunan ang katawan nito ng mga natumbang mga stock na kahoy. May dugo sa bandang noon ito pero ang mas tumawag sa kanyang pansin ay ang tumusok na matalim na kahoy sa gilid ng tiyan ng dalaga. Bubabagtas din ang baha ng dugo sa mga hita nito. Jessica's eyes are closed. Doon na tila parang umikot-ikot ang paningin niya sa paligid. Kahit ano-anong mga bulong ang naririnig niya at tila nanggugulo sa kanyang utak. Naitakip niya ang kamay sa magkabilang tenga pero hindi pa rin yun nakatulong para hindi na niya marinig ang mga mumunting boses. Mentally struggling, ibinabala niya ang mga kung ano-anong bagay na mahawakan ng kanyang kamay. He wants to ignore those irritating little voices, so he is creating noise of his own para masapawan ng mga yon. Kasalukuyan pa siya nakikipambuno sa sarili nang umibabaw sa lahat ng tulog sa paligid ang naghihingalong boses ng nakababatang kapatid. Napatigil siya. "Kuya, si Ate Jessica, tulungan mo siya. Delikadong baby." Natauhan siya. Napatakbo siya palapit sa pwesto ni Myrna pero huli na. Lupaypay na ang kamay nitong kanina ay nakahawak pa sa kutsilong nakabaon sa tagiliran. "Alexa?" Niyugyog ni Apolinario ang dalaga. "Alexa!" Paulit-ulit ang ginawa niyang iyon pero walang naging tugon mula rito. He checked her pulse and even her breath but there is none. It stopped completely. Nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Wala siyang pakialam kung mapuno man siya ng dugo nito pero sa panguna at huling beses na muli nilang pagkikita, hinapit niya ang katawan ng kapatid para yakapin. Tigmak siya ng luha, ni hindi man lang niya magawang gumawa pero ang puso niya tumatangi sa sobrang sakit. "Jessica! Jessica! No! Jessica!" Kasabay ng pagsisigaw na yon mula sa taong isang beses pa lang niyang nakakasalumuha ng harap-harapan, magkakasunod na mga yapak ng kusino mang mga tao na dumating ang pumuno sa tenga ni Apolinario pero hindi niya magawang lumingon. He is afraid to see the worst situation that Jessica is currently in. Nablangko ng kumpleto ang kanyang utak. Tila nawalan iyon ng kakayahang mag-isip. Kung sa bagay, kung meron siya noon, hindi sana sila umabot sa ganitong sitwasyon. "Jessica, tatagan mo ang sarili mo. Kapit ka lang. You will be safe. Nandito na ako." Ilang mga tunog pa ng pag-alis sa mga nakadagaan ng mga kahoy sa katawan ng dalaga ang narinig ni Apolinario bago siya marahang nakahinga ng marinig ang tila lakad-takbong pagdadala ng binatang abogado sa sugatang dalaga. Apolinario mentally uttered a prayer for Jessica's condition. Alam niyang wala sa lugar para gawin yon, lalo pat siyang may pakana ng lahat. Siyang dahilan kung bakit ito napahamak.
Hindi niya lubos maisip na 3 buhay ang nawawala dahil sa kagagawan niya. 3 buhay na mahalaga sa kanya. Ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid, ni Jessica, at ng anak nitong isisilang na sa susunod na buwan. Jessica! Sigaw ng utak ni Apolinario. He suddenly got this urge to accompany Jessica and make sure that she is safe and sound. Pero ilalapag pa lang niya si Myrna mula sa mahigpit na pagkakayakap nang biglang may naramdaman siyang itinutok sa kanyang ulo. Hindi pa man siya nakakalingon pero malakas ang kutob niya kung ano ang bagay na yon. Don't make any unusual moves. Pinapalibutan ka namin ngayon. Sumuko ka't sumama sa amin ng matiwasay, Mr. Apolinario Carpio. Just like what the police said, hindi na gumalaw si Apolinario. Inintay niya ang kamay ng pulis na nasa kanyang likuran ang kumilos. Kinuhang magkabila niyang kamay at saka pinaghugpong sa likuran gamit ang posas. Itinayo siya nito. Hindi niya nilubayan ng tingin ang bangkay ng kapatid. Kahit nang may dumating ng mga medics doon na may dalang stretcher, nakasunod lamang ang kanyang tingin. Gusto niya sanang isipin kung ano na ang mangyayari sa bangkay ng kanyang kapatid. Pero sino ba siya para isipin ang bagay na yon? Siya lang yata ang kriminal na inaalala kung saan ililibing ang nabiktima para mabigyan ito ng magandang burol. Tumakas ang butilang luhang nasa tapat na sila ng pintuan palabas ng abandonadong bahay. Ang bahay kung saan dati siyang masaya kasamang kapatid at mama niya. This used to be a home, but it turned it as a crime scene. How pathetic! Saan niyo siya dadalhin? Nais sa tinig ni Apolinario. Matiim ang ginawang pagkakatitig ng pulis na may hawak sa kanya. Nagtataka siguro to sa bahid ng concern sa tono ng kanyang boses. Nakakatawa ka. Curious ka. Bakit? Kapamilya ka ba niya? Napailing-iling to bago halos parang ibalya siya nito sa passenger seat ng police car. Tama ka. Kapamilya nga niya ako. Mahina lang ang pagkakasabi niya dahil nahihiya siya sa salitang ibinuka ng kanyang bibig. He is his little sister's assailant. How could he call himself as her family? Ang kapal ng kanyang mukha. 1 linggo na mula nang ihiniga siya sa hospital bed na to. 1 linggo na rin na makadama siya ng napakalaking puwang sa dibdib. 2 araw pa lang lumipas nang malaman niyang lahat ng nangyari pagkatapos siyang mawalan ng malay. Ikinalungkot niya ng sobra ang biglaang namatay si Myrna, pero mas dumurog sa kanya ay ang katotohanan na namatay ito para lang ipagtanggol siya mula sa kamay ng nakatatandang kapatid na itinuring niyang matalik na kaibigan. Tunog ng binuksang pintuan ang nakaagaw sa kanyang malalim na pag-iisip. While her eyes is fixed on her big belly, she diverted it to the man who's wearing a white doctor's gown, accompanied by a nurse. Miss Jessica Jane, how are you feeling today? She genuinely smiled as she opened her mouth for a reply. I am perfectly fine, Doc. Sinuklian din siya nito pabalik ng maamong ngiti. Like what he always do, the doctor checked her condition. Fortunately, tinanggal na mga aparatong kinabit sa kanya noon. Nauumay na rin siya kahihiga. Pakiramdam niya sobra-sobra ng energy na natambay sa kanyang katawan. She got this urge to jump kung hindi lang siguro malaki ang kanyang tiyan, baka ginawa na niya. I can see that you're stating the truth. Nga pala, Miss Jane, tapos na ang pag-aasikaso ng discharge papers mo. Intay mo na lang na maubos yung IV tapos pwede ka nang makalabas. Napuno sa galak ang puso niya. At least, she could literally see the world freedom that filled up the entire room. Maraming salamat po, Doc. Kalmadong pasasalamat niya sa doktor kahit ang totoo'y gusto niya nang magsisigaw sa sobrang tuwa. Walang anuman, magpakalusog kayong dalawa ng baby mo. This is an odd line pero sana ito ng huling beses na makita ko kayo dito. Jessica nodded. Her heart melted after hearing what the doctor said. Hinihiling nito na sana hindi na sila nito makasalamuha sa worst na sitwasyon katulad ng unang ihatid siya dito. Doc, paalis na sana to kasunod ang nurse sa likod pero napalingon tong muli sa kanyang direksyon. Tiningnan siya nito. Kita niya na naghihintay ito sa gusto niyang sabihin kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Hindi niyo pa rin po ba pwedeng ipaalam sa akin kung sino nagbayad sa hospital bills ko? Puno ng pag-aasam na pagbabaka sakali niya. Pagbuka pa lang ng bibig nito nahulaan niya na kaagad ang sasabihin ng butihing doktor. She's been hearing the same line after she regained her consciousness. Pasensya na po talaga. We were strictly instructed not to leak informations regarding their admission here. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang ipaalam sa'yo pero rest assured, mabubuti silang tao. Yun lang. At nginitian na siya ng mga to. Ilang sandali pang nakasara ang pintong nilabasan ng doktor pero para na rin niyang maalis ang tingin doon.
Isang malaking palaisipan talaga sa kanya kung sino nagbayad ng kanyang hospital bills. Inalis niya sa listahan at pinaghinalaan ang pangalan ni Apolinario. Imposible na itong magbabayad. Although malaki sanang posibilidad na baka ito nga. Pero kung haharapin niya ang realidad, kahit may kakayahan man itong makabayad, imposibleng mangyari ito. Lalo na nga't napag-alaman niya na nakulong ito. Pagkatapos na nangyari, kumirot na naman ulit ang puso niya. She don't feel hatred towards Apple. Masakit man para sa kanya ang malaman na rehas ang hinahawakan nito ngayon, imbes ng isisilang niya na sanggol, kasama ito sa lahat ng mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay. At tinanais pa rin niyang hanggang sa kanyang hulinga, naroon pa rin ito. Hindi na namalayan pa na Jessica ang mga lumipas na oras dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip. Basta't nabalik na lang siya sa kasalukuyan nang may pumasok na nurse at tinanggal na ang huling aparato na nakakabit sa kanya. May dala rin tong bag na sa tansya niya ay ang damit ang nakapaloob. She mounted a thanks to the nurse bago ito lumabas para hayaan siya na makapagbihis. Nang pamalit, handa na siya. The dress that she's wearing is extremely beautiful. Kung iisipin, para nang sinusuot yon na mga mahahalagang okasyon. Napaka-elegante niyon. No need to mention the fabric. Napakagara noon. Sophisticada yung tingnan. Kahit di niya na makita ang kabuuan, dalawa lang full-length na salamin sa kwarto ng ospital. Just when she's about to turn the knob, nagtaka siya na may naunang pumihit niyon mula sa labas. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang maotoridad na mukha na naka-uniforming pulis. She blinked twice. Pamilyar ang mukha nito sa kanya. Sa pag-iisip niya kung saan niya ba ito unang nakita, napanganga na lamang siya nang ma-realize kung sino ito. Pero ang galak na nararamdaman niya nang mahinuha kung sino ito ay madali ring naglaho. Bakit siya nandito? At bakit siya naka-uniforme? As much as I know, I already gave the details of what happened on the incident. Kulang pa bang impormasyong nakalap mula sa akin? Sunod-sunod na tanong sa isip ni Jessica. Miss Jessica Jane, am I right? Tukoy nito sa kanyang sarili. Tumango siya bilang tugon. Kabado siya sa kung anong sasabihin ng lalaki, kaya hindi man sadya ay mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa siradura ng pinto. I'm Emerson A. Celos. Kailangan mo nung sumunod sa akin sa presinto? May taong gusto kong sampahan ng kaso for stealing someone's property. You have the right to exercise silence. Ang kahit anumang sabihin mo ay maaaring magamit laban sa'yo. Sinenyasan nitong isa nitong kasama. Mabilis naman tong tumalima at sa isang iglap lamang yata ay nakita niyang may dinukot ito sa bulsa. Lito sa kasalukuyang nangyayari kung bakit siya inaaresto. Nadagdagan pa iyon ng imbes posas nang makita, panyo ang nilabas ng isang pulis. Kinuha yun agad ng pulis na siyang kumausap sa kanya. Hindi siya po pwedeng magkamali. He is Saver's friend. Ito yung pulis na nagugustuhan ni Isabel. Sa nakakunot na noo, hindi magawang makapagsalita ni Jessica nang itinali ng lalaki ang panyo sa kanyang pinaghugpong na mga kamay. Hindi mahigpit yon. Kung tutuusin nga may allowance pa yon at kung gugustuhin niya, po pwede niyang iinat lang ang panyo at makakawalan na siya mula sa pagkakatali. Hindi niya alam kung anong trip ng utak at katawan niya. Basta natagpo na lang niya ang sarili, nalula na ng police car. The situation itself is absurd. As far as she know, wala siya nagawang kasalanan, pero bakit siya inaaresto ngayon? At bakit panyo ang gamit? Naubusan na ba ng stock na posas ang mga presinto? Nagpabintangan na lang kaya siya? Ano kayang ninakaw? May pakiramdam siya na marami pang katanungan ang gustong sabihin sa kanyang nalilitong utak, pero nagsilaho ang mga iyon isa-isa na parang mula nang bumungad sa kanyang paningin ang pagpasok nila sa istasyon ng pulisya. Mga seryosong mukha ng taong hindi niya akalain, doon ulit niya makakasalamuha. Tripling pagdagundong ng dibdib ang naramdaman ni Jessica ngayon. Bakit sila nandito? Why are they so serious? Hindi niya naman maisip ng mga ito. Umupo ka, Miss Jane. As what I said earlier, may taong gusto kang sampahan ng kaso. Hindi alam ni Jessica kung paano siya magre-react. Ang kaninang iniisip niya na absurd na sitwasyon ay unti-unting nagiging malinaw sa kanya. Stealing someone's property ang kaso? At itong kaharap ng binatang abogado ang nagsasampa. It makes sense. She did steal his property kahit sabihin pang unintentional iyon. So does it mean na alam na nito ang ginawa niya? Papaano? Si Apolinar lang naman ang tanging may alam sa nangyari bukod sa kanya. Imposible magsabi si Apple dito.
Good day, Miss Jessica Jane. I'm Attorney Xavier's father, but now I am here as his attorney and the one who will handle this case. Before calling you here, we did a thorough investigation to support the accusation stated against you. Malaki ang possibility guilty ang magiging climax nito at maaari kang mahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Kahit anong pagpoproseso ni Jessica sa utak, hindi niya lubos maisip na talagang masasampahan siya ng kaso at may posibilidad pa na mabilanggo sa bagay na hindi naman talaga siya sinasadya. Please punish her accordingly. Diretso ang naging tingin ni Jessica nang sa wakas nagsalita na ang binatang abogado. Sumikip ang kanyang dibdib. Sa lahat ng mga nasabi mula pa kanina ay ang mga salitang namutawi sa labi nito ang yumanig sa kanya. How could he? Kahit pa sabihing nagkamali siya, is it enough reason to imprison her? Wala ba talaga siyang halaga para dito? Is she the only one who felt this so-called love all along? One-sided lang ba ang pagmamahal na akala niya silang dalawang magkasalo? Kung ganoon, bakit siya nito pinakitaan ng mga matang nagmamahal? Bakit ito pinadama sa kanya ang kaligayahang sexual? Na tayong ang puso at katawan lamang ang nagkakasundo? Bakit siya nito hinanap? Sa pagkakatanda niya, bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig pa niya ang sunod-sunod na pagtawag nito sa kanyang pangalan na puno ng pag-aalala. Para saan palang pag-aalalang iyon? Nag-aalala ba to kung natuluyan siya noon ay baka wala na itong may papakulong? Is this the reason? He did not even cut her some slacks. Kahit man lang pinalipas pa muna nito ang isang araw bago siya ipaaresto. Tama ba namang kadi-discharge pa lang niya sa ospital, presinto kaagad ng kanyang bagsak? Sa isiping yon, kumukulo ang dugo ni Jessica. How could he? Paano na lamang ang baby niya kung ipakukulong siya nito? How inconsiderate? Puno ng hinanakit na napatayo si Jessica mula sa pagkakaupo sa stall. Nilusot pa niya ang kamay sa panyong nakatali sa magkahugpong na mga kamay. Ni hindi umabot ng 2 segundo, nakawala na ang kanyang kamay. Matalim ang tinging ipinukol niya kay Xavier. Alam niya, tinitingnan siya ngayon ng mag-asawang Montalibano. Pero hindi niya kayang hayaan na lamang kung ano ang gustong mangyari ng anak ng mga ito. Kung makaasta ka parang napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Excuse me lang ha, itatapon mo lang naman yun Buti nga't sinalba ko. Labas ditid niyang wika sa kaharap na binata. Hindi ito nagsalita. Mas nakadagdag ito sa inis niya. Aba, at pinagmumukha talaga siya nitong tanga sa harap ng mga taong narito ngayon sa estasyon. Dahil lang doon kay ipapakulong mo ko? Magkano ba yung kinuha ko? Name your price at babayaran ko? Wala siyang pakialam kung mabansagan man siyang warfic ngayon. He is testing her patience. How could he? Kasalanan ko bang hindi ka marunong makaasta? Magtapon ng kondom na ginamit mo. Ano naman kung ginamit ko yon para lang mabuntis ako? Kung makaasta ka, parang piniga ko pa yun mula sa ano mo For your information, sadyang pabaya ka lang. Talaga, puwisit ka? Pagpapatuloy niyang ani, na nasimulang pagwala. Abala siya sa paghabol sa sariling hininga dahil sa tuloy-tuloy na pagsasalita nang mapansin niyang nakanganga ang bibig ng lahat maliban na lang sa binatang abogado. Tanging ang bibig lang nitong hindi nakabuka, pero sapat na ang ekspresyon ng mukha nito para masabing nagulat din to. Maya-maya pa ay pumuno sa loob ng estasyon ang malutong na tawa ni Mrs. Montalibano. Naluha pa ang mga mata nito at kitang-kita doon ang amusement. Hindi rin nakaligtas na sa kanyang paningin ang multo ng ngiti sa labi ng ama ni Xavier. With a mind that's unable to grip the current situation, napatanga si Jessica. Ano ba talaga ang tunay na nangyayari? Bakit para ngayon may hindi tama? Actually, hindi tama ang lahat ng nangyayari. Ang binatang kaharap niya kanina pa tulala. Kung hindi pa tinapik ang balikat nito ng lalaking nagpakilalang Emerson kanina, tsaka pa lang ito napakurap-kurap. Maya-maya'y tinignan siya nito ng matiim. Bumuka ang bibig nito para magsalita. So you mean to say that you used my sperm? Ibig mong sabihin, ninakaw mo? Hindi ko ninakaw yun, no? Shut up ka nga. Defensive niyang sagot. Nagsihagiki ka naman ng mga taong nakikinig sa kanila. Nasulyapan na niya ang mukha ng mama ni Xavier na pulang-pula na sa kapipigil ng tawa. Okay, sige. Ganito na lang. Ako lang ba talaga ang ama ng dinadala mo? Matinding paglunok ang ginawa ni Jessica bago tumango. Nag-isa na siya. Wala na siyang rason para itago pang katotohanan yon. She diverted her eyes.
Ayaw niyang salubungin ang mga mata ng binata. Samot-saring mga mababasang emosyon mula roon. Baka kung ipagpapatuloy niya ang pagkakatitigan dito, ay makita siyang bigla. Pero hindi niya na nga talaga hahayaan ng lalaki na hindi siya maiyak. Sa harapan niya mismo bigla itong lumuhod. Nabaling din ang tingin niya sa mga magulang nito na ngayon abot din ang pagkakangiti. Si Mrs. Montalbano may hawak na bulaklak na hindi niya alam kung saan ito tinago kanina. Nabalik ang tingin niya sa nakaluhod na lalaki kay Attorney Xavier Montalbano. Tumalon ang puso niya pagkakita na may dinukot tong maliit na box sa bulsa ng pantalon. Nang buksan nito ay bumungad sa kanya ang napakagandang singsing na doon na siya tuluyang naiyak. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat itawag sa nararamdaman niyang yon. Magkahalo-halong emosyon na hindi niya mapangalanan. Attorney Xavier Montalbano is here to change you for stealing my most treasured heart. Ninakaw mo ang puso ko without an intention to give it back to me. I will punish you accordingly and sentence you to a forever imprisonment in my arms and life. She is left speechless. Patuloy lang ang pagbagsak ng luha na tinutuyo naman ni Xavier gamit ang kamay. Salamat sa pagnanakaw ng pag-aari ko. Seryosong pagkakasabi ni Xavier niyon, kaya hindi maiwasan ni Jessica ang kurutin ito sa gilid. Napuno ng tawanan at hagikik ang paligid, pero tumahimik yon nang biglang nakabukas sa maliit na kahon. Kinuha ni Xavier ang singsing at iniawang iyon sa kanyang palasingsingan habang tinitingala siya nito. Will you marry me, my sperm thief? Natatawang tumangutango siya, tsaka siya nagkusang yumuko para gawaran ng maalab na halikang lalaki. Palakpakan at hiyawan ng bumuhay sa atmosfera ng presinto. Isinuot na ni Xavier ang singsing sa kanyang daliri, tsaka nito hinalikan ng tuktok niyon. Time surely flies fast. From aiming to get pregnant just to get her inheritance, she gained more than that what she planned. She got a baby and a husband-to-be. Sobra-sobrang kayamanan ito na kailanman hindi niya talaga inaasahan at hindi nasali sa ginawang plano. Nag-away ba kayong dalawa? Hindi kasi tumugon ang asawa mo nang tanungin ko kung nasan ka. Mano-mano tuloy ang ginawa kong paghahanap para lang makita ka. Napabuntong hininga si Xavier sa sinabi ni Emerson. May topak na naman kasi. May idadagdag pa sana siya. Pero biglang may sumulpot sa pintuan at nakapamewang. Ituloy mo lang, Han. Makikinig ako. Matamis ang pagkakangiti ni Jessica sa kanya, pero para yung red alert na nagpatikom sa kanyang bibig. Tumawa tuloy ang gagaw niyang kaibigan na nasa gilid na makitang kanyang naging reaksyon. At may balak pa talaga tong dagdagan ang pag-aaway nila ni Jessica. Bakit? Ano bang pinag-awayan ninyong dalawa? Tanong nito na ang matay na sa babaeng tila nakakita ng bagong kakampi. Ganito kasi yon. Dahil nga naging abala ko kanina dahil umiiyak si David, siya ang inutusan kong mag-order ng carnation dahil nang hinahanap ng isa kong kliyente. Napaka-importante ng task na yun kaya nga sa kanya ko pinagbilin. Pero nung ginawa niya, he got pink roses instead of carnation. Does it make sense, hindi ba? Nakita niyang nawala ang mapaglarong ngiti ng kaibigan pagkarinig sa pagputak ni Jessica. He mentally laughed. Gigisahan palang usapan ha? Sige, tingnan niya lang kung makakain itong supalpalin ng asawa niya. Dama ni Xavier na nag-aalangan si Emerson magsalita, pero sa wakas naglakas loob ito. Hindi ba, Jessica, pareho lang na pink yun? Okay lang yun. Tumawa ito pagkatapos pero hindi rin nagtagal, naging hilaw ang tawa ni Emerson pagkakita sa hindi makapaniwalang reaksyon ni Jessica. Are you even serious? Please tell me you're not. Nagbibiro ka lang, di ba? Paano naging pareho yon? Pink ang roses na in-order ni Xavier. Ang hinahanap ng kliyente, pinkish purple na carnation. Ano magkapareho dun? Pinakita ko sa kanyang litrato ang laking diferensya ng kulay. Nakagat na lang ni Xavier ng pailalim ang labi. Paano ba naman kasi, imbes na magalit siya, naaaliw siya habang tinitingnan ang frustrated na mukha ni Jessica. Pulido talaga to pagdating sa trabaho. Naaaliw na pinanood na lang niya nang buksan ni Jessica ang cellphone, tsaka may pinakita kay Emerson. Sa tingin niya, picture ng carnation na pinakita nito sa kanya ang pinakita sa lalaki. Tingnan mong mabuti. Malayong malayo, di ba? Nag-ex mo na ba ako nung pinuputok ng butsi ko? Di na nakasagot si Emerson. Tumingin siya sa kaibigan. Literal na nabasa niya sa mukha nitong salitang tulong. Pareho kasing pink, Han. Kaya pink roses na lang kinuha ko. Sabat niya para tulungan ng helpless na kaibigan.
Xavier Montalibano, alam kong abogado ka, pero ahead pa rin ako ng 2 taon sa'yo. Ate mo pa rin ako kaya wag kang sumabat sa usapan. Kita mong linyang yan? Tukoy nito sa linya ng tile sa may bandang gitna. Simula sa linyang yan hanggang dito lang pwede ang usapan, hindi counted dyan sa pwesto mo. Pagtataray ni Jessica sa kanya. Tinikom niya ang bibig saka pataghoy-taghoy, sinandig ang likod sa swivel chair. Childish talaga ito minsan. Hindi niya kailanman mananalo rito lalo na ang agad. Agad ang nilalaban nito sa kanya. Diyan na nga kayo. Mag-usap kayong dalawa, total kayo lang naman talagang nagkakaintindihan. Kayo na lang din ang magpakasal. Pagkatapos mag-walk out, sa kanya pinakawalan ang malutong na tawa. Kakaiba talaga ang babaeng yun. Wow, bro. Atras na habang maaga pa. 1 linggo na lang tuluyan ka na talagang makukulong. Isip-isip din, hoy. Binatukan niya ito. Handa ako mabilanggo. Kahit ilang libong taon. Kung siya din naman ang makakasama ko. I will choose to be with her even how tricky life is. Isa pa ang pagiging Amazon at bungangera niyang dahilan kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya. Why would I leave just because of those? Personality niya yan. Hindi siya si Jessica Jane kung hindi siya bungangera. Napailing-iling na lamang kanyang kaharap sa mahaba niyang sinabi. Emerson managed to change the topic. Sinabi nito sa kanyang tungkol sa kasong pinaimbestigahan niya rito. Kalahating oras ang ginugo nila sa napag-usapang kaso bago to nagpaalam na uuwi na. Nang tingnan niyang orasan, 9:00 na pala ng gabi. Lumabas siya ng study room para sana pumasok na sa master's bedroom pero nagulat pa siya ng pagbihit niyang nakalak iyon. Di na lang siya kumatok dahil baka nakatulog na si Jessica at maistorbo pa niya ang tulog nito. Binalik na lang siya ng mga paa sa study room. Tulad ng kadalasan niyang ginagawa. Ginilid niya ang mga ginadaroon at nagset siya ng sariling kama. Sobra nakakapagod ang araw na to para sa kanyang utak at katawan, kaya basta niya na lang ibinagsak ang katawan sa kamang inilagay. Pikit ang mga matang nagpatianod siya sa antok, pero bago pa siya tuluyang maigupo niyon, naramdaman niya ng may sumiksik sa kanyang gilid at saka niyakap siya nito na mahigpit. Lihim siyang napangiti ng maramdaman ang marahan nitong pag-amoy sa kanyang kilikili. It's Jessica's hobby lately. Ang amoy-amoyin siya. Anytime she got a chance. I love you, my husband. I'm sorry about earlier. That whisper made Xavier's heart melt. Oo nga at maalala ito minsan pero hindi sobrang mataas ang pride nito para hayaan lang ang araw na magkaaway silang lumipas na hindi ito humihingi ng sorry. Kabisado na niya ito. Naramdaman niya ang marahang paglapat ng labi nito sa kanyang labi. Akala niya ay saglit lang iyon pero tila tinutokso siya nito na rumesponde. Nagpupumilit ang dila nito na pumasok. Nang hindi niya ito pinagbigyan, naramdaman na lang niya ang kamay nito na ipinasok sa ilalim ng kanyang suot na boxer. Sabi ko, sorry diba? Bakit di ka tumugon? Bulong nito sa kanyang tenga. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. She really knows how to manipulate him. Pati ang antok na naramdaman niya kanina ay namanipula nito. Nawalan yon ng ganoon lang kadali. He opened his eyes. Nakasalubong niyang abuhin itong mata na puno ng pagnanasa. She's wild and he loves it when she is. Ilang sandali lang nakadaga na siya kay Jessica. Apology accepted, my wife. He kissed her deeply. Mag-aaway pa ba tayo? Tanong nito sa kanya. Yes, sagot niya. Some battles are better fought in bed, hon. Sa mga sumunod na segundo, hiniyaan na lang niyang damhin at abutin ng sabay ng pagputok sa apoy ng pagnanasa. He loved her so much. He loved Jessica so much. The woman who make his world go upside down in a good way. His sperm stealer and his soon-to-be wife. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Jessica at Xavier. Pinalipas nila ang 1 buwan bago sila nagpakasal sa simbahan, kasabay ng binyag ng anak nila. Anak na nabuo sa isang maling plano, maling oras at pagkakataon, pero ang maling plano na yon ang napakasayang nangyari sa buhay nila bilang magulang. Pupunuin nila ng pagmamahal at pagkalinga. At bilang kaibigan ni Apple o Aris, walang galit ang mananahan sa puso ni Jessica, kundi pangunawa at pagpapatawad sa itinuring na kaibigan. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po muling samahan niyo ako sa susunod pang kwento na ibabahagi ko sa inyo. God bless everyone!